It's really hard, ha? Ang hirap pala ng ginagawa nila. Yung mga ini-express mo yung pag-iisip mo para sa vlogs mo. Parang nahihiya ako sa sarili ko ba? Hindi naman nahihiya, pero nakakahiya yung feeling. Kahit naman nag-iisa ka lang sa kotse, na i-express mo lang yung nasa isip mo, parang mahirap. What those vloggers are doing, like Commander D, Kyle Jennerman, so Kulas Becoming Filipino, Boy P, it's not easy what they do. It's very hard. I don't know if they have scripts that they follow, but obviously if there's some kind of planning, it's a lot easier to narrate, I guess, their stories. I don't know. But I've been trying to, for the last week or so, you know, because what they do is being able to express their feelings and their thoughts really is what draws people in. And it's real. Even right now when I'm trying to explain this, it sounds like it's scripted. I sound like it's scripted. I guess it just sounds weird when you're trying to talk to yourself. Am I trying to talk in a third person or am I talking to you? I guess that's what I need to figure out. You know. Mahirap din eh. Parang, you know, kailangan kong matutong kausapin kayo. Yun ang mahirap. Kayo ang kailangan kinakausap. So, my name is Jason. I'm 49 years old na ako. Dito ako nakatira sa US, sa Virginia. Ang iniisip kong gagawin ko, parang day-to-day vlog lang ba na between now until I turn 50. Kaya J breaking 50 ba yun? You know? Para lang day-to-day vlogs. Every morning, 5 days a week, Monday to Friday. Ito ang drive ko. Or iniiba-iba ko rin yung ruta or route na gina-drive ko para sa papunta sa work. Just para lang maiba. So, ngayon, magpapagas ako. Hindi ko lang kung magkano ang gas sa Pilipinas, pero ngayon papakita ko sa inyo kung magkano ang gas dito. Nung kalilipat ko dito, 79 cents per gallon ang gas. Naalala ko pa. Diyos ko, ngayon mahal na. Magkano ba ang ano ngayon? Ang conversion sa dollar to peso. Sabihin lang natin 56. $3. 168 pesos per gallon. Litro naman kasi sa Pilipinas eh. So, okay. Well, pag nasa gas station na ako, i-on ko ulit ito para makita nyo lang kung magkano ang gas dito. O, sige. Mamaya ulit. Yung Redskins or Washington Commanders football team pala, ito ang training facility nila. Ayan o, yung parang giant bubble na yan. Dito sila nagpa-practice or training. Ang headquarters ng Washington Commanders dito sa may bridge. Makikita mo yung view ng training facility nila. Ayan o, dyan nagta-training ang Washington Commanders. Pero 49ers fan ako. Lumaki ako sa San Francisco. Dali lang pagas lang tayo nung sandali. Uy,
Take a look at that. It's $3.02 per gallon. How many liters in a gallon? 3.75 liters per gallon yata. So 45, sabihin na lang natin 45 liters itong kotse. Sheesh! Tingnan lang natin kung magkano magpa full tank. Pero pa man akong quarter tank of gas. Yung dami dito mga Tesla, o yan o. Dito magpa-park yung mga electric car. Lahat ng gas station ngayon meron ng ganyan, electric charging port. So ang daming Tesla dito tuwing umaga. Nagpa-park ngayon, nakaupo lang sila dyan, nag-aantay, nagcha-charge. Kasi mga wala silang charger sa bahay, so dyan sila nagcha-charge. Abe, tingnan natin. 302. Ang gas ko ngayon is meron pa namang 100 miles pero quarter tank. Dumi ng kotse ko. Hindi ko pa lilinis ang kotse ko kasi mag-uulan pa this weekend tapos magsa-snow ulit next week. So there's no point. So stop by your local Wawa today to support thousands of Special Olympics athletes and help them reach their full potential. kaya may TV mga gas station dito. Katawa. On news palagi. The barbecue bus. Dumi ng kotse ko. Grabe. Bold flavor. Gotta have a Wawa. Pangalan ng kotse ko, Jolly. Yan yung pangalan ng dad ko. So, pinangalan ko sa kanya. Earn points towards more Wawa. Every time you earn 2,500 points. 13 Shop Wawa. and a half Apply gallons. today at wawamastercard.com/great. $40. $41. Sabi na lang natin. Bilang natin 13 and a half gallons. $51 liters. 41 times 56, 2,296 pesos ang full tank ng truck na ito. Magkano yun? 13 and a half. So 13.5 times 3.75, 50 liters. 2,296 divided by 50, 46 pesos per liter. Tama ba yun? 46 less pesos per liter ang gas. Ano yan sa inyo? Magkano yun? Mura ba yun or mahal? Or tama ba yung calculations ko? 2,292 or 2,290 pesos, sabihin na lang natin ang 13 gallons nito. So lumalabas 46 pesos per litro.
Ano yun? Mahal ba yun? Sa ano ba ang average price ng litro ng gas sa Pilipinas? Ngayon, mag-drive ako papuntang trabaho. So may mas mabilis na daan papuntang trabaho. Yung magto-toll road ka, magbabayad ka ng toll sa freeway. Pero pag pumapasok ako, hindi ko dumadaan sa toll road. Kasi ewan ko lang, mas gusto kong nagba-back roads ba. Dahil ano siya tawag dito, mas calming, mas malayo, mas matagal ng mga 10-12 minutes ang biyahe. Pero mas calm yung drive ba. Nagba-back roads ako dahil mas calmer siya. Parang relaxing lang ba. Lalo na pag bakasyon. So, pag gumanda na yung panahon, inaalis ko itong mga pinto. Tapos nakabukas yung sunroof para mas relaxing yung travel, yung biyahe. Yung drive pa, mas enjoyable. I'm sorry, pasensya na kayo. Yung mga Tagalog ko, basic lang kasi hindi ako katulad si Boy P, ang lalalim ng mga Tagalog eh. Minsan hindi ko alam ang ibig sabihin. Ang mga idol ko sa vlogs ngayon, si Boy P, si Boy First Time, si Becoming Filipino, si Kulas, at saka si Commander Daot. Actually, si Commander Daot, nakilala ko na siya dati. Meron akong vlog dati. Hindi vlog, podcast ba? Parang vlog, video podcast. Pero hindi natuloy. I mean, meron namang mga 100 plus episodes pero natapos na. O siya, mamaya pag dumating ako sa ibang part ng drive ko, mag-check-in ulit ako. 7:37, makikita niyo kung gaano ka tagal ang biyahe pag mag-back roads ako papunta sa trabaho. Dito ang daan pag mag-highway ako, magbabayad ka ng mga $7. Mas mabilis. $7 din yun. Dalawang galon ng gas din yun eh. So okay, mag-check-in ulit ako mamaya. So, dito traffic din pag mag-side roads ako. Pero may part doon na medyo a little bit forward where it's a back roads. There's no traffic. It avoids the traffic. It's a little bit longer, but I like it because it's quiet. Para siyang parang probinsya ba yung drive, pero dun sa neighborhood na malalaki yung bahay. You know. Anyway, sige, mamaya ulit. Every morning, this is the traffic. But when school's out, bakasyon, it's not that bad. When there's school, it's traffic. When there's no school, there's no traffic. Ito na. Dito mag-umpisa yung back roads na talagang gustong I really like to take. Yeah. Dito walang traffic straight, pero it takes a little bit longer because you have to drive slower here. But the houses here are ridiculous. They're big. They're nice. Tulad niyan, oh. Laki ng bahay, oh. Pero kung akala mo malaki yan, kita mo yung nasa harap. Ayan, isang bahay yan. Ito.
Tingnan mo yung bahay na yan. Oh. Grabe. Laki. Laki pa ng gate niya. Yeah, I like taking this route kasi like I said, para siyang backwoods tapos up and down. Medyo mabagal nga lang, like I said, because you can't drive fast. You can maybe go 35 miles, 40 miles an hour, but still it's a good drive. Mga bahay dun sa taas, malalaki. Maganda naman. Pataas ito. Pag ginitong truck ko ang dala ko, madali-dali lang siyang pumalik. Pero pag yung isang Dodge yung dala ko, ang tagal, mahina. Ganda ng view din, no? Kahit na wooded area lang. Eight o'clock. Anong oras tayo umalis? 7:37 ng gas station. Ito yung highway na dinadaanan papuntang work. Yung sinabi ko sa iyo kanina. Sa summer, pag maganda na, or sa spring, pag maganda na yung panahon, dadaling ko kayo dito. Ano siya? Botanical Gardens. It's very pretty. I've only been there once. But check it out again. Mga bata dito, ayan, nag-aantay sa bus. Diyan lang sila nag-bus stop dyan. Laki din ng bahay na ito. Ganda. Sa mga lugar na ganito, kailangan talaga sundan mo rin yung mga speed signs, speed limits. Strict sila. May mga ticket na grabe din kamahal. Pag pumasok ka dyan, ang laki na ng mga name ng mga bahay. Oh, that's cool. Gumawa sila ng snow, na bahay. Igloo. Ditong part na to dati, yung traffic palagi kasi one way lang ito dati.
like one car at a time. So ngayon ginagawa nilang mas madali. Tsaka palaging baha dito sa part na to dati. Ganda ng mga bahay. Itong route na ito basically para siyang cut through sa small town katulad ng ginawa na nung dinana natin. Tapos ang labas mo dito sa Tyson Square or sa Vienna, parang ano, sa city ng labas mo din. And now so may iksi lang siya. Pag diretso ka na wala ganong tigil, siguro mga 8 to 10 minute drive lang yung cut through. So ayan na, sa city ka na. Traffic na uli ng konti. Dito pag red light pwede kang mag right turn basta walang kotse. Dito na ako sa trabaho. 8:12. Time check. 33 minutes, 34 minutes. Sabihin natin 8:13, 37, 36 minutes. Oh, dito ako parang nagpa-park. Another day sa trabaho. Malamig. Malamig ngayon. Kalat ng kotse ko, grabe.
Ganyan talaga buhay. Busy today, busy. Okay, ako palagi nauuna dito. Kasi ako rin naunang na umalis. So, welcome to my office. Mainit dito sa opisina ko kasi yung araw palaging dyan sumisikat. O sige, dito na muna. Thank you na lang sa pag-watch nyo. Paki-like and subscribe. Sana. Okay. Bye. Uwi na. Oh. Usually maaga akong umuwi. So ito na. Ano na? 2:46. So, uwi na ako. Nalate ako ngayon dahil masyado madami ginagawa. So, sa umaga, pagpapuntang trabaho, syempre hindi nagmamadali, kaya hindi ako nagha-highway, hindi ako nagta-toll road dahil walang rush pumasok. Pero sa hapon, pag pauwi na, syempre magha-highway tayo para mas mabilis. Alam mo na, gusto ko na umuwi, gutom na ako, nagugutom na ako. So magha-highway tayo. Ganyan talaga. Ito rin yung highway na pinakita ko kanina na dinanan ko sa traffic pag umaga. Sa hapon, traffic din, pero pag ganito kaaga ng hapon, wala naman. Pero ingat-ingat lang pag mag-drive. Laki ng truck. Unahan na nga natin. Huwag nyo akong i-report. Mga 70 miles per hour. Ilan yun sa kilometer? 130? Home sweet home. Eto na. Eto na. Eto na. Ah. Hindi ko alam kung bakit ako kumanta ka lang. Damn it, snow. Tight, tight, tight. We are home. We
hindi yata pinik up yung basura today. Excuse me. Welcome home. Kaya kunin ko muna yung basura. Kalat ng kotse ko. Kalat, no? Hey, buddy. What's up, fatty? Peanut?